matandang babae na nakatira sa sapatos. Noong unang panahon, may isang namumuhay na matandang babae. Ang matandang babae na ito ay may mga anak at mahal na mahal niya ang mga ito. Ang kanyang mga anak din ay mahal na mahal din siya. Sila ay nakatira sa isang malaking sapatos na nasa kakahuyan. Si Malakas ang panganay na anak at siyang nangangahoy para sa pamilya. Ang buong pamilya ay namumuhay na wala ang kanilang ama. Pero hindi ito ang nangyari noong una. Ang asawa ng matandang babae ay isang mangangahoy. Silang lahat ay nakatira sa isang malaking kastilyo sa gitna ng kakahuyan. Isang araw, nang ang matandang babae at ang kanyang mga anak ay umalis, may isang higante na pumaroon at sinira ang kanilang kastilyong tahanan at ginawang bihag nito ang asawa ng matandang babae. Iniwan nito na wasak ang kastilyo. Nang bumalik na ang buong mag-anak, hindi nila makita ang mangangahoy. Hinanap nila ito ng hinanap pero hindi nila ito nakita pa. Kaya nagpapasakali sa kagubatan ang buong mag-anak sa paghahanap nila dito. Pero ang lahat ng mga ito ay walang kinahihinatnan. Sa huli, natagpuan ng buong mag-anak ang isang higanting sapatos at ito ay kanilang ginawang bahay. Ang panganay na anak ay gumawa ng atip at nag-ukit ng pintuan para sa buong pamilya. Ang kanilang ina ay kailanman hindi kinalimutan ang kanilang ama, kaya ito ay palagiang malungkot. Panganay na anak na lalaki ay gustong iligtas ang kanyang ama mula sa higante. Pero ang matandang babae na kanilang ina, na alam ang lakas at kakayahan ng higante, ay pinagpapawal sa kanyang mga anak na gumawa ng anumang hakbang laban dito. Ang puso ng panganay na lalaki ay kailanman hindi matanggap ang utos ng ina dahil para sa kanya ang kanyang ama ay kailangang iligtas. Kaya bumili ito ng 100 mga espada, habang ang kanyang kapatid na si Pedro ay bumili naman ng sanggalang at mga helmet. Lahat ng magkakapatid ay sama-samang ililigtas ang kanilang ama. Nang marating na nila ang palasyo, ay nakilala nila ang isang taga-palasyo na may malaking mukha. Sinabihan sila nito na ang kanilang ama ay binabantayan ng isang dragon. Agad-agad na ang mga ito ay pumasok ng kulungan at doon ay nakita nila ang kanilang ama at ang dragon. Buti na lang na ang dragon ay natutulog, kaya si Malakas ay madaling naitusok nito ang kanyang espada sa puso ng dragon. Ang taga-palasyo na may malaking mukha at nakakatakot na ngiti ay dinala ang mga ito sa loob ng kastilyo. Noong nakaraang gabi ay naparami ng inom ang higante, kaya ito ay tulog pa sa isang malayong sulok ng kastilyo. Kaya hindi naramdaman nito na ang mga bata ay pumasok ng kastilyo at pinutol ang mga nakapulupot na bakal sa kamay ng ama ng mga ito. Ang kanilang ama ay napakaligaya na makita ang kanyang mga anak at ito ay kanyang masayang niyakap. Habang ang kanyang mga anak ay nasa malayo, ang matandang babae ay nalunod sa kanyang kalungkutan. Nakita ito ng isang mangkukulam at ito ay kanyang isinakay sa kanyang walis. Itong matandang mangkukulam ay sobrang makapangyarihan at sinabihan nito ang matandang babae na tutulungan niya ito sa kanyang paghihiganti. Sinigurado ng mangkukulam na masasaktan ang higante sa mga butil ng mais. Kaya sumisigaw ito sa sakit at hinanap ang kanyang nawawalang sapatos. Kalaunan ay natagpuan niya ang kanyang nawawalang sapatos sa kagubatan at ipinasok nito ang kanyang paa sa atip na ginawa ni Malakas. Nang makita ito ng mga anak, ay dali-dali nilang tinuntun ang kanilang tahanan. Bago pa man ang mangkukulam at ang matandang babae,
o ang matandang lalaki at kanyang mga anak na makarating sa kanilang tahanan ay tinamaan na ito ni Malakas gamit ang kanyang pana na ikinasugat ng higante. Ang higante ay sumigaw sa sakit at natumbas sa lupa. Sa oportunidad na ito ay maliksing tinalon ni Malakas sa dibdib ang higante at ito ay kanyang tinuluyan gamit ang kanyang palakol. Ang pamilya ay nagkaroon ng matamis na pagkikita-kita. Pagkatapos ng pagkamatay ng higante, ay nagpatayo ang mga mag-anak ng magandang bahay kung saan sila ay namuhay ng masaya.